Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang Makabansa 3. At ang paksang ating pag-aaralan ay mga sining at craft. Ang layunin ng araling ito, natutukoy ang mga halimbawa ng sining at craft na kilala sa bayan, lungsod, lalawigan, rehiyong kinabibilangan. Sining at craft. Ang sining at craft ay dalawang anyo ng malikhaing pagpapahayag, ngunit may kaibahan sa layunin, proseso at gamit. Sining. Ang sining ay isang anyo ng pagpapahayag ng damdamin, idea, o pananaw ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Maaaring ito ay pintura o pagpipinta, iskultura, musika, sayaw, teatro, at panitikan. Pagpipinta. Ang pagpipinta ay isang uri ng sining kung saan gumagamit ang isang tao ng kulay, brush, at iba pang kagamitan upang lumikha ng larawan o imahe sa isang ibabaw tulad ng papel, canvas, kahoy, o pader. Iskultura. Ang iskultura ay isang uri ng sining na tumutukoy sa paglikha ng tatlong-dimensional o 3D na anyo o imahe gamit ang iba't ibang materyales tulad ng kahoy, bato, metal, luwad o clay, yelo at plastic o recycled materials. Musika. Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog, ritmo, melodiya, at harmonya upang ipahayag ang damdamin, idea, o kwento. Isa ito sa pinakamatandang uri ng sining at bahagi ng halos lahat ng kultura sa mundo. Teatro. Ang sayaw ay isang anyo ng sining, ng paggalaw kung saan ginagamit ang katawan upang ipahayag ang damdamin, kwento, o kultura sa pamamagitan ng ritmo, galaw, at ekspresyon. Isa ito sa pinakamadynamikong paraan ng komunikasyon at pagpapahayag ng sining. Panitikan. Ang panitikan, isang anyo ng sining na gumagamit ng wika upang ipahayag ang damdamin, kaisipan, karanasan, at imahinasyon ng mga tao. Isa itong mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang bayan dahil dito nagsasalamin ang pag-iisip, pamumuhay, at paniniwala ng mga tao. Narito ang mga halimbawa, kagaya ng maikling kwento, nobela, sanaysay, talambuhay, at anekdota. Ang layunin ng sining, ang aesthetic appreciation o pagpapahalaga sa kagandahan ng damdamin at kaisipan. Madalas itong may mas malalim na kahulugan at hindi laging praktikal. Halimbawa na lamang ng isang painting na nagpapakita ng lungkot ng isang tao, hindi ito ginagamit sa araw-araw, pero nagpapahayag ito ng emosyon. Ang craft. Ang craft ay tumutukoy sa paglikha ng mga bagay gamit ang kamay na kadalasang may praktikal na gamit. Ito ay maaaring paggawa ng basket, paghahabi ng tela, pag-uukit sa kahoy, at paggawa ng alahas.
at mga DIY project o do it yourself. Layunin ng craft ang paglikha ng mga bagay na pakipakinabang o dekoratibo, bagamat maaari rin itong maging maganda, mas nakatuon ito sa functionality o kagamitan. Halimbawa nito ay isang handmade na bag na gawa sa ratan. Maganda ito at ginagamit din sa pagdadala ng mga gamit. Kahalagahan ng sining at craft, sumasalamin ito sa kultura at tradisyon, paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagkakakilanlan. Simbolo ito ng bansa at kultura, pagpapatuloy ng pamanang kultural, at pagpapahalaga sa lokal na materyales. Ano ang ibig sabihin ng sining at craft? Tama, ang sining ay isang anyo ng pagpapahayag ng damdamin, ideya, o pananaw ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang craft naman ay tumutukoy sa paglikha ng mga bagay gamit ang kamay na kadalasang may praktikal na gamit. Ano-ano ang mga halimbawa ng sining at craft? Magaling! Ang sining, ito ay pintura o pagpipinta, iskultura, musika, sayaw, teatro, at panitikan. Ang craft naman, ito ay paggawa ng basket, paghahabi ng tela, pag-uukit ng kahoy, paggawa ng alahas, at DIY projects o do-it-yourself projects. Bakit mahalagang malaman mo ang sining at craft ng inyong komunidad? Mahusay! Mahalagang malaman mo ang sining at craft dahil ito ay may mas malaking papel sa pagunlad ng sarili, kultura, at lipunan. Ating sagutin ang pagtataya na may panutong basahin at tukuyin ang letra ng wastong sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng craft? A. Pagpapahayag ng damdamin. B. Paglikha ng mga bagay na may gamit. C. Pagkukwento ng kasaysayan. D. Pag-aawit ng tradisyonal na kanta. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang ginagamit sa pagpipinta? A. Clay. B. Brush. C. Tinsel. D. Yarn. Pangatlo, ang tinikling ay isang halimbawa ng anong uri ng sining? A. Musika. B. Sayaw. C. Teatro. D. Panitikan. Pang-apat, ano ang tawag sa sining ng pagsusulat ng mga kwento, tula, at sanaysay? A. Craft. B. Panitikan. C. Teatro. D. Sayaw. Panglima, alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng sining? A. Pagpapaganda ng bahay. B. Pagpapahayag ng damdamin at ideya. C. Paglikha ng pagkain. D. Pag-aayos ng gamit. Narito ang wastong sagot.
At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Makabansa 3, ikalawang markahan ng Revised K-12 Curriculum na may paksang mga sining at craft. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.